Ang utang ay merong significant effect sa mental well-being ng isang tao. Ang paulit-ulit na pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ay maaaring makaapekto sa ating stress level, pagtulog at mood. Nagdudulot din ito ng psychological distress, tulad ng depression, hopelessness, at low self-esteem, na posibleng mag-lead sa cycle of financial difficulties at poor mental health. Mas pinipili rin ng iba na mag-isolate para maiwasang mapahiya sa tuwing sinisingil. Ang pressure ba ng pagkakaroon ng malaking utang at ang kaalamang wala siyang kakayahang bayaran ito ang nagtulak kay Astini para gawin ang hindi inaasahan ni Numan. Si Astini Sumiasi, na kilala rin bilang Bulakri, ay pinanganak noong September 22, 1955 sa Jombang. Lumaki itong mulat sa kahirapan. Dahil abala ang mga magulang nito sa paghahanap buhay, ang nakakatanda nitong kapatid na lalaki ang gumabay sa kanyang paglaki. Nakapag-asawa ito at nanirahan sa Malang. Ito ay inland city sa East Java na isang probinsya sa bansang Indonesia. Kilala rin ang Malang sa kanilang cool highland climate at mayamang cultural heritage. Ito rin ay napapaligiran ng mga tanyag na bundok ng Mount Semeru sa kanyang silangan at Mount Arjuno naman sa kanluran. Biniyayaan ng 3 anak ang simple pero masayang pagsasama ng mag-asawa. Kilala rin ito bilang palakaibigan pero sensitive at sumpungin. Madalas din itong humihiram ng malaking halaga ng pera sa mga kapitbahay. Kadalasan sa mga ito ay hindi na niya nababayaran. Isang plastic bag na naglalaman ng ulo ang natagpuan sa Wonorejo River na 800 kilometers ang layo sa Jakarta noong February 6, 1996. Agad na pinag-alam sa Tigalsari Police ang natagpuang parte ng katawan ng tao. Ito rin ay dinala sa Dr. Soitomo Hospital para sa postmortem at forensic identification. Nabalitaan naman ni Agus Purwanto, na residente ng Malang Village, ang pangyayari. Agad itong pumunta sa mga otoridad para ipaalam na ang kanyang nakakatandang kapatid na babae na si Puji Astuti ay nawawala simula noong February 4. Nang nabigyan ito ng pagkakataon na makita ang naturang parte ng katawan sa hospital, agad nitong nakilala ang ulo bilang ang nawawala niyang kapatid na babae. Bukod sa immediate family ng biktima, ilang residente rin ang pinatawag ng mga pulis para questionin para simulan ang masusing investigasyon. Isang kapitbahay nito ang pumunta sa mga otoridad at nagsabing nakita niya si Puji na pumunta kina Astini bandang 2:00 ng hapon. Nang pinuntahan ng mga pulis ang ginang, itinanggi nito na nagpunta sa bahay nito si Puji. Sa patuloy na pag-i-interrogate sa babae, umamin din ito bandang huli at sinalaysay ang totoong nangyari. Hapon di umano ng February 4, habang nakaupo si Astini sa terrace ng kanilang bahay sa Jaan, Kampung Malang Utara 1, Wonorejo, Tigalsari, Surabaya City, nang dumating si Puji para siya singilin sa utang niyang 20,000 rupiya. Ikinagalit ni Puji nang inamin ni Astini na wala siyang pambayad. Nagsimula itong magsabi ng masasakit na salita sa ginang na sinasamahan pa ng mura. Inimbitahan ni Astini si Puji sa loob ng bahay. Nagpretend itong kukuha ng pera para pambayad sa utang nito at para hindi na makakuha ng atensyon ang ginagawang pagsigaw ng babae. Habang naghihintay, tahimik lamang na nakaupo ang babae sa salas. Nang hindi nakatingin si Puji, pinalo ito ni Astini ng isang mahabang bakal na agad nitong ikinamatay. Nang nasiguradong wala na itong buhay, hinila niya ito sa kusina, sa kabinalot ng floor mat para hindi ito makita ng asawa at mga anak. Nang nasecure ang kinalulugaran ng katawan nito, nilinis naman nito ang kanilang salas. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang nasigurado nitong tulog na lahat ng kasama sa bahay, binalikan niya ang katawan ni Puji, saka ito hinati sa 10 piraso. Inilagay din niya ang bawat isa sa plastic bag, saka dinisposed ang mga ito sa iba't ibang basurahan at ang iba ay tinapon niya sa ilog. Ang damit naman ng kanyang biktima at susi ng motorsiklo nito ay tinapon niya sa balon sa likod ng kanyang bahay. Kinagulat din ng mga otoridad ang pag-amin ni Astini sa pagpatay sa 2 pa nitong kapitbahay. Noong August 1992, pumunta si Rahayu, o kilala ring Ibi Sukur, sa bahay ni Sumiasi para singilin ito sa utang ng ginang na umaabot na sa 1.2 million rupiya o $75. Nang sinabi ni Sumiasi na wala siyang perang pambayad, sinimulan nitong insultuhin ang babae. Dahil sa galit na naramdaman sa mga masasakit na salitang natanggap, pinatay niya si Rahayu. Sinasabing naulit ang ganitong pangyayari noong November 1, 1993. Ang kanyang biktima ay si Sri Astuti Wijaya na hiniraman niya ng pera ng ilang beses. Ang pagkakautang nito sa ginang ay merong kabuang 550,000 rupiya o mahigit $33. Inamin din nitong para maitago ang kanyang mga krimeng ginawa, nagdesisyon itong hatiin ang mga biktima sa 10 piraso bago itapon sa iba't ibang basurahan. Ang kamay na nakita noong 1993 ay pinaghihinalaang kay Sri Astuti, habang hindi naman natagpuan ang katawan ni Rahayu.
Ni-handover ng mga pulis ang kaso sa Surabaya District Court na isang pengadilan ni Jeri o National Court nang nakumpleto nila ang investigasyon. Sinimulan ang trial ni Astini Sumiasi sa Surabaya District Court kung saan siya ay nag-plead ng guilty sa mga kaso ng murder na sinampa sa kanya. Ayon sa investigasyon, naiirita di umano ang ginang, pagpaulit-ulit siyang pinupuntahan sa bahay para singilin. Ayaw din nitong pinagsasabihan siya ng mga masasakit na salita. Ito daw ang dahilan kung bakit siya pumatay. Official na sinentensyahan ng kamatayan si Astini noong October 17, 1996. Kinulong ito sa Sukon Women's Correctional Institution sa Malang habang nag-iintay ng kanyang kaparusahan. Nag-file din ng appeal ang defense team ni Astini sa East Java Pengandilan Tinggi o High Court. Noong January 1997, ang panel of judges ng Pengandilan Tinggi Jawa Timur ay nagpasyang pagtibayin ang desisyon ng Surabaya District Court. Hindi pa rin sumusuko si Astini, nag-submit ito ng cassation sa Mahkamah Agung o sa Supreme Court ng Indonesia. Ang cassation appeal ay ang pagkakancel ng Supreme Court sa anumang sentensyang ginawad ng mababang hukuman. Nagpasya ang Supreme Court na patuloy na i-impose ang sentensyang pinatao ng Surabaya District Court at Jawa Timur High Court. Nagsumiti naman ng appeal for reconsideration si Astini sa Supreme Court, pero ang resulta ay pareho lamang. Ang huling hakbang ng defense team ni Astini ay ang pag-a-apply ng clemency kay President Megawati Soekarno-Putri. Ang pardon request ay na-reject noong June 9, 2004. Habang naghihintay sa kanyang kaparusahan, nagrereklamo din si Astini na ang gobyerno ay animoy walang pagpapahalaga sa kanyang paniniwala. Madalas din itong bisitahin ni Andreas Normandala Susiono na isang pastor sa Lowokwar. Ito rin ang tumulong para suportahan ang kanyang mga anak hanggang sa makapagtapos ng high school. Pagkatapos ma-deny ang huli nitong petition for clemency noong 2004, dinala ito sa Rutan Medaing Detention Center na nasa Sidoarjo para sa 5 araw na isolation. Ito ay nagsimula noong March 15 hanggang March 19, 2005. Pinahintulutan naman siyang madalaw ng kanyang asawa na si Supilin at 3 mga anak na sina Sulastri, Teddy at Pandu Fidiarto noong March 2005. Binilinan din ni Astini ang mga anak na mas patatagin pa ang kanilang pananampalataya at ipagdasal din ang kanyang paglisan. Isa pa sa naitalang bumisita sa ginang ay ang head ng Malang Sukon Women's Prison. Ang ibang mga nakalayang inmates na nakasama ni Astini ay muling dumalaw sa kanya tulad ni Nunuk Margiati at Mariam. Dinalhan pa siya ni Nunuk ng paborito niyang tinapay, pusit at prutas. Ang 3 pagkain ang naging huling meal ni Astini noong March 18, 2005. Ipinagbigay alam mismo ng head ng General Criminal Section ng Surabaya na si District Attorney Pratikto ang nakatakdang araw ng pagbitay kay Astini. Isa sa mga batas ng pagpapatupad ng bitay ay kailangan ipaalam mismo ng prosecutor sa convict ng 3 beses ang nakatakda nitong kamatayan sa loob ng 24 oras. Noong Sunday, March 20, 2005, dinala si Astini sa Medaing Rutan Field na nasa Benoo area para isagawa ang kanyang kaparusahan ayon sa head ng Surabaya District Attorney Darmawan. 5 metro mula sa kinaupuan ng nakapiring na si Astini, meron namang 12 squad personnel ng East Java Police Brimob Firing Squad personnel ang nakahandang mamaril. Matapos i-declare ang aba-aba o ang signal ng paghahanda, ang puso ni Astini ay tinamaan ng 6 na bala na agad nitong kinamatay. Si Astini Sumiasi ay namatay 1:20 ng hapon noong March 20, 2005. Ang naturang pangyayari ay nasaksihan ng abogado ni Sumiasi na si Ida Sampit Karo-Karo ng prosecutorial team at meron ding police doctor na present. Ang katawan ng 50 years old ay dinala sa Regional General Hospital ng Dr. Soitomo Surabaya na nasa East Java para sa autopsy. Saka inilibing sa Surabaya City Government Public Cemetery na nasa Uno Kusumo Kidul. Ito rin ay alinsunod sa kahilingan ng pamilya ni Astini. Ang gobyerno din ang nag-arrange ng mga kailangan sa libing ng babae. Inamin naman ng pamilya ni Puji Astuti na sila ay masaya nang nalamang wala na si Astin kahit na naghintay sila ng 9 years bago ito mangyari. Masaya at satisfied di umano si Suharti, ang ina ni Puji. Pagkaraan ng mga taon, ang dating bahay nila Astini sa JA Lai Kampung Malang Utara, 1/22, kung saan naganap ang krimen ni Puji Astuti, ay kinakatakutan dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang balon na nasa loob ng property ang sinasabing pinakakinatatakutan. Dito tinapon ni Astini ang ilang personal items ni Puji. Dahil sa mga nangyari, mas pinili rin ang pamilya ni Astini na lisanin ang inuupahang bahay. Ito ay agad na inukupa ng Singan family. Sa ngayon, ang Soycardi family na ang naninirahan sa naturang bahay, kasama ang Supriyadi family. Ni-renovate din ito para ma-accommodate ang 2 pamilya. Ang dating kusina kung saan nawala ng buhay si Puji, ngayon ay silid na ni Mrs. Riyama Supriyadi. Ayon dito, dahil sa mga bulong-bulungan tungkol sa naturang bahay, mas minabuti na rin niyang huwag tulugan ang silid nito para hindi siya kainin ng matinding takot. Ang Singgang family ay nanatili sa naturang bahay sa loob ng 2 taon.
Sinundan ito ng Darmaji family. Umalis ang mga ito pagkaraan ng 4 na taon matapos mamatay ang head ng pamilya. Si Astini ay kilala sa madalas nitong paghiram ng pera sa mga kapitbahay dahil na rin sa mahirap na pamumuhay ng kanilang pamilya. Sa tuwing napagsasalitaan ito ng hindi maganda ng mga kinautangan dahil sa hindi nito pagbabayad, dinadamdam ito ng ginang. Pag binibiro di umano ng mga kapitbahay si Astini, ito ay madaling nagagalit. Sa kabila nito, walang sinuman ang nakaisip na hahantong ang temperamental karakter ni Astini sa karumaldumal na 3 murder.